can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada. Pero nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2 stars sir, ako na. Ako nagdesisyon nito sir. I don't know if you use the word ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on this, sir, before I answer the yes, Yes, or go no, ahead. sir? Thank you, sir. Kaya ako yung nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir. Dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-aalas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her. Actually, sir, mga alas 3 pa lang, may information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi hinadlangan mo nga eh, di ba? Ma'am, sinundo, ma'am, sa loob ng Villamor. Sinabi nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, ma'am. Ito, kasi mama, gabi na, matagal na. I did, ma'am, I did really prevent that from the VP. I told the President that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero sabi kasi mo nga makapasok, naman, pero ma'am, sa kabilang sandali, dako ma'am. sinabi mo you prevented her. Alin ba talaga? Let me clarify, ma'am. Hindi pa ako tapos, ma'am, eh. Hindi. Iba-iba lang yung sinasabi mo, eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. Kasi, ma'am, meron tayong... I think the resource person is... if you will allow me. Huh? Sir, if you will allow me. Sir. Yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. Ito, sir, after all was being said and done, yung sasakyan ni Hanilet, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanilet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage. Bakit nila sumabay dun, sir, sa tarmac? Bukas pa naman, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir. Nick, Sir. That's a new ibig mong information, sabihin, sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the former president. Okay, The reason for that, you prevented VP Sara from entering. yes, ma'am. Okay. Because the reason for that is that 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. I cannot allow that. Otherwise, magiging magulo pa ang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan ng akusado. May expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Sir, we do believe, ako, sir, personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise na So ang it's your aking call. mission. So it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes. It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. Hindi sa ganong context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong Kasasabi konteksto mo mo? lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok eh. Mr. President, I won't belabor the point kasi sinagot nyo naman, sir, yung tanong ko. Kasi nga, going back to Ambassador Lacanilao, that's a violation of the law. If you look at the law, it says arrested, detained, and custodial investigation. Kung arrested lang to, baka may lusot, 12 hours, 6 hours, matagal na. Pero ang nakalagay sa law kasi, you cannot deny, pag arrested, detained, and
custodial investigation. No if, no buts tong batas na to because nga, in the past, lalo pagka, wala pa namang internet masyado nito eh. 1992, no? Wala pa masyado yung mga, bago pa lang yung mga, cellphone na ba nito or ano? But ang point, sir, there's no exceptions here. So that's a matter of defense kay General Torre. But just to pursue this, yung Dr. Suba ni President Duterte certified him fit to travel. Di ba sabi niyo, sir, eventually pinapasok niyo rin doktor niya. So nung una, sa video nakita ko, ay hindi pa kasi niyo nasasubmit yung buong video, kaya hindi pa namin nare-review, no? That's why I'm giving you the benefit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video, no? So dun sa nakita ko kasi, you were denying, the President was saying, you have to make sure I'm fit to travel, and then sabi niya, doktor ko, ang sabi niyo, may doktor na dito, it was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already No, take... it's not an argument. I was just Sir, asking. okay, sir. Did Sir- they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng gover doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Hindi mo pwede basta't i-replace ng government doctor yung, so like now, no? If anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga and even yung baka mapahamak yung kapitan. Kasi kung titignan niyo po yung yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon ha. Saan 'yon? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang Yeah, i-clarify, anyway, ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. At sinabi ni Dr. Rosa Alensi na ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang diabetes, umabot ng 328, he needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist, na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba, pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng certification of fit to travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakwento ni Madam Chair. Chairperson? No, Senator Go, just before ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong ha. Sabi nga ni SOJ sub judice meron na request, may petition for writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin, yung gawa. And I think ganun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That's why I'm asking all of this because according to Ambassador Marcos, Lacanilao, walang violation. Sabi niyo, walang violation, pero apparent dito. No? So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, meron din po kayong, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas pero parang hindi nasunod. So I submit to you and to Senator Bongo. Thank you for waiting. Thank you, Senator Cayetano. Ambassador Lacanlao, babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo. Andito na sinabi ninyo, kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan, pinirmahan ninyo that
you don't know if he's fit to travel or not. Eh bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? Ma'am, first of all, kasi hindi po ako nasa medical field, hindi ako ang doktor. Kaya Pero hindi ko- pinirmahan mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Ma'am, kasi hindi po niya, that time, nag-request ho si former ES Medialdea na i-inform ko, paglapag namin sa Hague, ang ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Sabi niya, baka hindi ka pakinggan. Sabi ko, kakausapin ko po. Kaya ho, nag-request ho ako that time, paglapag namin, kinausap ko po So kaagad. hindi totoo na hindi mo alam. Ano Alam po? mo na may problema. Hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam kung may yung, kasi hindi naman po ko yung doktor. Hindi ko naman sinasabi na doktor ka, ambassador ka, sinabi mo kanina. Pero ang pinirmahan mo rito, you do not know. Eh paano you don't know, eh nagkakagulo na tungkol sa doktor? Hindi po. Yun nga po. Nag-request lang po si former ES Medialdea na ambassador, mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng medical assistance si former president. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang kanyang... Hindi, humihingi na nga na direktang dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay, sorry. Ako nagtatanong, ako po magtatanong. To Ambassador Marcos Lacanilaw, totoo ba na pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo. Hindi niyo na sinamahan? Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? Yun pong kanyang personal nurse together with the PNP doctor, nakipag-coordinate ho sa doktor ng Hindi ICC sila and pinababa? binigay ho yung... Yes or no? Ano po yun? Hindi sila pinababa? Hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo.